Mga ka-Republic, mararamdaman sa gitna ng disyerto sa Bahrain ng init ng Never Say Die at buwis buhay basketball sa pagbabanggaan ng Barangay Ginebra at Rain or Shine. Hindi lamang ito isang laro sa elimination round, pagbibigay pugay din ito ng PBA sa ating mga OFW sa Bahrain. Ang panalo o talo ay direktang makakaapekto sa standing ng parehong kupunan, lalo na sa paghahabol ng mahalagang twice to beat bonus o pwesto sa playoffs. Ang magkaibang taktika ng dalawang pinakamagaling na coach sa PBA ay lalong magbibigay kulay at lalim sa bawat laro. May 3-game winning streak ang Ginebra at ito ang susubukang putulin ng Elasto Painters. Pag-uusapan po natin yan, pero bago ang lahat ay maglalambing po ako sa inyo na isubscribe ninyo itong ating channel at kung di masyadong makakaabala ay i-like at paki-share na rin ninyo. Malaking bagay po yan sa aming mga vlogger. Maraming salamat. Mga ka-Republic, ang tatlong magkakadikit na panalo ng Barangay Ginebra ay nagpapakita na nagpipik ang kupunan habang nalalapit ang playoffs. Kasalukuyang nangunguna sa team standings ang Rain or Shine, samantalang may 5-4 na kartada naman ang Gin Kings. Sabihin pa, mas importante para sa Ginebra na manalo sa larong ito dahil kung matatalo sila, malalagay pa sa alanganin ang hangarin nilang makasalta sa playoffs, lalo na ang pangarap nilang makahabol sa top 4. Sa panig naman ng Rain or Shine, ang pagkatalo ay hindi masyadong makakaapekto sa kanilang standings. Sa 7 panalo, 2 talong record, baka hindi na sila matibag sa top 4, lalo na kung maipapanalo nila ang mas mauuna nilang laro kontra sa Magnolia. Ibang usapan kung maitutumba sila ng hot shots sa laro nila bukas. Kapag natalo sila ng mga bataan ni Coach L.A. Tenorio, asahan na lalo silang magiging mabangis sa pagharap nila sa Barangay Ginebra. At aasahan niyan ni Tim Cone. Kung ang mantra ng Ginebra ay Never Say Die, buwis buhay naman ang battle cry ng Elasto Painters. Magiging banggaan ng dalawang mahusay na coach ang kanilang sagupaan. Si Yeng Giao na laging nagdidemand sa kanyang mga players ng mataas na intensity sa bawat laro at si Tim Cone na laging bumabatay sa half-court set na nakaangkla sa triangle offense. Sa pintura, gagamitin ng Ginebra ang tangkad ni Japit Aguilar at Troy Rosario kasama ang puwersa ni Norbert Torres na may kakayahang makipagbanggaan sa ilalim. Sa larong ito, inaasahan na magiging malaki ang papel ni Scottie Thompson at RJ Abarientos sa outside shooting para pabukahin ang inside defense ng ROS. At kailangan din nilang bantayan ang mabilis na transition game ng Elasto Painters. Kung inyong napapansin, ang pisikal na depensa ng magpipintura ay naglalayong sirain ang play ng kalaban na nagpo-force ng turnover at ang bawat turnover ay nagre-resulta ng mabilis na transition point dahil sa mabibilis na tropa ni Yeng Giao. Kung may Japit Aguilar at Norbert Torres ang Ginebra, may Santi Santillan at Kaylan Chongso naman ang Rain or Shine, isama mo pa sina Kit Datu at Bio Belga. Pero kailangan ding tutukan ng pansin ang magiging match-up ng mga guards gaya ni Anton Asistio, Adrian Nucom at Andre Karakot kontra kina Scottie Thompson, RJ Abarientos at Stephen Holt. Parehong magtatangka ang dalawang kupunan na abalahin ang ball handler ng kalaban upang masira ang play, upang sa pagkaubos ng shot clock ay mapilitang gumawa ng pilit na tira. Kung sasablay ang pilit na tira ng Ginebra halimbawa at makuha ng ROS ang bola, asahan ang mabilis na transition play kung saan ay kilala ang Elasto Painters. Ang trademark ni Coach Yeng Giao ay ang pagiging pisikal at agresibo ng kanyang mga players. At laban sa Ginebra, tiyak na hindi iyon magbabago. Kailangan nilang maging pisikal upang di makuha ng Gin Kings ang pace na gusto ng mga ito. Hanggat maaari, gusto ng ROS na sila ang magdidikta ng pace ng laro. Sa panig naman ni Tim Cone, inaasahan na di lalayo ang American coach sa kanyang trademark na diskarte na nakatuon sa disiplinadong opensiba at kolektibong depensa. Upang makontra ang run and gun play ng ROS, posibleng magpatupad si CTC ng organisado at mabagal na set plays at hayaang ma-maximize nila ang shot clock hanggang makasigurong makakakuha sila ng high percentage shots. Asahan din na pag-iingatan ni Tim Cone ng kanyang mga big sa maagang foul trouble. Ewan natin kung gaano kahaba ang playing time na ibibigay niya sa kanyang second unit tulad ni Troy Rosario, Jeremiah Gray at Jason David.
Ngunit importanteng mabigyan ang mga ito ng minuto upang mapanatiling sariwa sina Japet Aguilar at Scottie Thompson para sa mga krusyal na minuto ng laban. So guys, yan lang muna. Hanggang sa muli. Kung wala po kayong mga viewers namin ay walang magtatagumpay na vlogger. Kaya salamat po sa inyong panunood. Shout out sa iyo, Jigs Carido. Nako, yari na. Ipupusta pati ang tatay. Shout out sa iyo. Sa iyo rin, shout out Joel Levantino. Shout out idol. Mag-ingat daw sa mga Thailander, mga Thais. At sa iyo rin, Sahara Higia, shout out sa iyo. Congrats daw sa Hinebra. At sa iyo rin, shout out Ninita 42. Congrats mga idol Hinebra King, sabi niya. At sa iyo rin, shout out Lawrence Corig. Hello po idols, good PM, congratulations sa ating mga kabarangay, sabi niya. At sa iyo rin, shout out Erwin Santiago. Magandang rotation daw ng players ang nagpanalo sa Game Kings. At sa iyo rin, Edwin Felizardo, nice game idol. Nasa playoff mode na talaga. At sa iyo rin, shout out Merson Kabady Vlog, nasa Oman ito. Papasyal-pasyal lang ito sa Oman, ingat ka dyan. Sa iyo rin, Ray Arabit, shout out sa iyo idol. At sa iyo rin, shout out Perla Kudisal, sayang daw hindi niya napanood. At sa iyo rin, shout out Julius Cruz, tama, ang dami na namang mga talangka. Salamat sa inyong lahat. Kahit gaano po tayo kabisi, ay huwag po nating kalimutan ang ating buhay espiritual. Lagi po tayong magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay. Malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw. Isang paalala po, mula sa inyong Halo Halo Sports Republic.